Alright, once again, good day sa inyo. Andito muli si Motolex para sa mga sagot sa inyong mga katanungan. Siyempre, shoutout sa aking mga followers, sa lahat ng mga maraming salamat. Siyempre, ngayon, bibigyan natin ang sagot yung tanong na bakit merong top up? Company naman yan. Meron pong top up si Green GSM. Opo, tama po kayo doon. Merong top up. So, bakit nga ba kailangan ng top up? So, napakasimple lang rin naman. So, sagot lang naman dyan mga bossing. Ang sahod po natin dito ay kinsenas katapusan. Then, yung incentives naman natin ay weekly. So, ibig sabihin, nakakatanggap lang tayo ng mga kinita natin kay Green GSM every kinsenas na pinapasok sa bangko. Siyempre sa pangalan mo. And lingguhan na incentives na pinapasok naman sa app mo. Okay? So ibig sabihin, kaya tayo may top up every time na magbabayad sa atin ng cash yung ating pasahero. Siyempre po, sa bulsa natin papasok yun. So siyempre, sa atin mapupunta yung babayad ni passenger pag mga cash. Para lang natin nare-remit yung nakukuha nating bayad ni passenger kay Green GSM. Doon sa top up, doon sila kumukuha. Doon sila nagbabawas. Halimbawa, nagbayad ng 200 yung pasahero mo, cash. Siyempre, binigay sa'yo. Nasa bulsa mo. Si Green GSM, kukunin yung 200 doon sa top up at nakalagay sa app mo. Okay? Maliwanag ba yun? Sana maliwanag. Iba kasi, no, parang sinabing nagta-top up tayo. Actually, yung top up na yun is pera pa rin natin yun, no? Parang maintaining balance lang natin. Every time na may makukuha tayo na dapat lahat pupunta muna kay Green GSM. Kasi nga, ang sahod natin is kinsenas katapusan at incentives lingguhan. So, dapat talaga, mga bossing, wala pong mapupunta sa ating bayad ni pasahero. Ibig sabihin, kung may binigay sa atin si pasahero, dapat i-remit natin kay Green GSM. So, paano nga natin gagawin yung pag-remit? Automatic yan mga bossing. Every time na mayroon tayong transaction sa app natin, sa booking natin na cash, na makukuha natin na binayad ni passenger, doon naman babawas na yun si Green GSM sa top up na nakalagay doon sa app. Okay? Kung gusto mong maglagay doon ng 2,000, okay lang. Kung gusto mo ng 1,000, okay lang. Kasi nga kapag walang laman yung top up mo, possible hindi ka mapapasukan ng booking. So pwede ka mapasukan mga card lang, di ba? Paano yung cash syempre? Paano naman kukuha sa'yo si Green GSM? Paano may i-remit every time pa na may pasahero ka na nagbayad? Ihinto ka, pupunta ka sa somewhere ng mga remittance center na yung binayad ni passenger ipapadala mo kay Green GSM. Hindi po ganun no? Para tuloy-tuloy yung flow, smooth yung transaction, maglagay ka lang dyan. Para ka lang nag-invest 1,000. Ngayon, pabiyaya ko, nakakuha ko ng 500 kay pasahero. Si Green GSM, babawas ng 500 doon sa top up mo. So, wala namang pinagkaiba. Nasa pa rin yung 500. Ginawa ni Green GSM yung 500, pero yung 500 nasa pa rin. Babalik pa lang rin sa uli sa top up para tuloy-tuloy yung booking na papasok. So yun po, sana naintindihan natin, no? And sa mga bago naman, meron namang pinapahiram. Halimbawa, siyempre nga, isipin mo, bago pa lang ako, babiyaya ko, wala naman ako pag-top up. So hindi mo naman po dapat problemahin yun no? Dahil antimano po, pag natanggap ka kay Green GSM, ay papasok na rin sa yung initial na top up, which is 1,2 na earn mo doon sa 3 araw na pinasok mo sa training. Then magpapahiram pa ng additional 2,500 si Green GSM para meron ka man lang magamit na pan-top up sa bawat biyahe mo sa araw-araw. So yun, ang gagawin mo lang, papaikutin mo lang, ibabalik-balik mo lang. So yung sahod mo, every kinsenas, saka incentives weekly. Siyempre, mauwi mo na sa isang araw yung mga extra tip na binibigay ni passenger. Alright? So yan, sana malinaw na po sa atin, no, yung mga nagtatanong na naguguluhan at ginugulo yung isip nila about top up. Napakasimpleng paliwanag lang po. So sa mga hindi pa nakapalo, follow nyo lang po si Motolex para sa more updates. Siyempre, sa bawat biyahe natin mga bossing, lagi tayo mag-ingat. Thank you at ako'y bawi na. Alright? Bye-bye!